Unahin na po muna natin ang isang road rage incident sa lungsod ng Maynila. Doktor po ang biktima. Ang suspect mukhang nakainom ayon sa kapatid ng biktima. Balitang hatid ni Jomar Apresto, exclusive. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Rojas Boulevard Service Road sa Maynila kahapon ng umaga. Kitang-kita ang ginawang pananakit ng isang lalaki sa isa pang lalaki na isang internal medicine doctor. Sa kwento ng kapatid ng biktima, papasok sana sa trabaho ang kanyang nakababatang kapatid sa isang ospital sa Quezon City. Medyo traffic daw noon nang biglang mabunggo ng sospek ang likurang bahagi ng sasakyan ng biktima. Nagbigay ng 1,000 piso para sa danyos. Siyempre yung kapatid ko ay hindi talaga pumayag dahil medyo malaki yung damage. Kaya ito parang nag-start na nagwala, tsaka ayaw magpatawag ng pulis. May kasama raw ang sospek na nagpakilalang anak ng isang retiradong mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Sinubukan naman umano nitong umawat pero hindi pa rin nagpapigil ang sospek sa pananakit sa biktima. Mabuti na lang at may mga pulis na napadaan sa lugar. Nahuli ang sospek at dinala sa Ermita Police Station. Sinampahan na siya ng reklamong physical injury. Sabi naman ng kapatid ng biktima, amoy alak ang sospek nang sinubukan niyang kausapin. Hindi pa ito kinukumpirma sa ngayon ng mga otoridad. Pati ako gustong sapakin. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang Ermita Police Station kaugnay sa nangyari. Gayun din ang sospek na hawak ngayon ng pulisya. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa balitang yan. Inamin sa mga pulis ng lalaking nanakit sa isang doktor habang nasa kalsada sa Maynila na nakainom siya. Unang sinabi ng kapatid ng biktima na amoy alak ang nakaaway ng kapatid ng tangkain niyang kausapin. Ayon sa pulisya, hinihintay nila ang resulta ng blood alcohol content test mula sa PNP Crime Lab. Kung magpositibo, madadagdagan pa ang reklamong kakaharapin ng lalaki. Nakatakda rin daw nila isang guni sa Land Transportation Office ang insidente. Nananatili ngayon ang suspect sa kustudiya ng Ermita Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Bit-bit na abiso sa mga motorista, namumuro po ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa presyo ng kerosene. Epekto raw yan ng bagong sanctions ng Amerika at United Kingdom sa Russian oil na nakaapekto sa dami ng kanilang exports. Sa mga makikisaya naman sa ilang major fiesta sa bansa ngayong weekend, maiging magbaon po ng panangga sa ulan. Base kasi sa datos ng Metro Weather, uulanin ang selebrasyon ng Santo Niño de Tondo Fiesta sa Maynila, lalo sa bandang hapon. Sa Sinulog Festival naman sa Cebu, napakababa naman ang tsansa ng ulan bukas at sa linggo, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maglalaro sa 25 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Cebu ayon sa Pag-asa. May posibilidad naman ng light to moderate rains sa Ati-Atihan Festival sa Aklan. Walang bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang sabi po ng Pag-asa, shear line at hanging amihan muli ang nakakaapekto sa bansa. Ngayong Biyernes na itala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 18 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, habang 22.6 degrees Celsius sa Quezon City. Sa ibang balita, mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa 5 tao sa Quezon City. Kasama rin sa nakuha ang ilang granada. Balitang hatid ni James Agustin. Paglabag ng Section 11. Walang kawala ang 5 drug suspect sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Target ng operasyon ang 37 anyos sa lalaki na nagbebenta umano ng shabu. Naabutan na bumibili ng droga sa kanyang isang babae at 3 lalaki. Nakuha sa mga suspect ang 20 gramo ng shabu
na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Ang subject ng operasyon, nakuha ng pa ng 2 granada sa kanyang sling bag. Ang area of operation ng ating suspect ay sa Barangay Bahay Toro. At ang karaniwang mga parokyano niya dito ay mga karatigpok din lang doon sa area nila. At yun sa ating investigasyon, yung kanilang pagbabaya dito sa droga ay through online payment. At pero kailangan nila pumunta doon sa bahay nating target para kunin yung illegal na droga. Itinanggi ng 37 anyos sa suspect na nagtutulak siya ng shabu. Tinanong din namin siya kaugnay sa nakuhang granada. Hindi po kami nagbibinta, sir. Pero may nakuha ba droga sa inyo? Wala po. Sa sarili namin po wala po. Yung explosive grenade po, may nakuha sa amin po. Hindi po yun sa amin, sa amo ko po yun. Iniwan sa akin po. Emosyonal naman ng babaeng suspect nang tanungin kung bumibili siya ng iligal na droga. Hindi ako sinungaling po. Hindi ako nakuhaan ng droga po. Yan lang ang sakit sa dibdib ko. Ang 3 pang lalaking suspect tumanggi magbigay ng pahayag. Maharap ang 5 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang 37 anyos sa suspect may karagdagang reklamong illegal possession of explosives. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naiuwi na sa kanyang pamilya ang tamang bangkay ng OFW na si Jenny Alvarado na namatay po sa Kuwait dahil umano sa suffocation. Ayon sa Department of Migrant Workers, binantayan nila ang dokumentasyon para siguradong tama na ang maiuwi na labi. Mula na iya, dinala ang labi ni Alvarado sa isang punerarya sa Cavite para i-autopsy. Sa Rodriguez Rizal naman siya ibuburol. Duda pa rin ang pamilya ni Alvarado na suffocation ang kanyang ikinamatay. Sa lagay raw kasi ng labi ng Nepali na unang naiuwi sa Pilipinas imbis na kay Alvarado, hirap daw silang paniwalaang suffocation ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy naman daw ang DMW sa pagbabantay sa resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Alvarado pati na sa kalalabasan ng autopsy. Balik operasyon ng LRT-2 matapos magkaberya kaninang umaga. Nagkaroon kasi ng provisionary service dahil sa nasirang catenary wire sa bahagi ng Santolan Station. Dahil dyan, naantalang biyahe mula Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao. Ngayon ay balik normal ng biyahe ng LRT-2 mula Recto Station hanggang Antipolo Station at pabalik. Huli kam sa Taytay Rizal, naglalakad pa uwi galing eskwelahan ng babaeng yan nang hablutin ng riding in tandem ang hawak niyang cellphone. Sa bilis ng pangyayari, natulala na lang ang 17 anyos na estudyante. Kwento niya, kapwa kabataan ng 2 lalaki ng hablot na wala noong suot na helmet o takip sa mukha. Naipagbigay alam na raw niya sa mga otoridad ang insidente. Matapos ang sunog sa Barangay 597 sa Santa Mesa, Maynila noong Martes na ikinasawi ng 3 menor de edad, may mga scammer umano na nagpapanggap na kamag-anak ng mga biktima at humihingi ng donasyon online. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Hindi matanggap ng nanay na sikat, hindi niya tunay na pangalan ang pagkamatay ng 3 sa kanyang 9 na anak sa sunog sa Santa Mesa, Maynila nitong Martes. Na-trap sa nasusunog nilang bahay ang magkakapatid na edad 7, 10 at 16 na natutulog sa ikalawang palapag. Hindi rin matanggap ng pamilya na nagagamit pa umano sa panloloko ang nangyari sa 3. Sa panayam ng GMA Integrated News sa nanay ng mga biktima, ikinuwento niya na ilang scammer ang nagpapanggap na kamag-anak nila at humihingi ng donasyon online. Katulad ng post na ito kung saan nakalagay pa ang account number ng scammer. Nagpanggap na tatay sila ng mga anak ko. Sana lumabang ka ng patas. Huwag mong gamitin yung kahinaan ng ibang tao para sa sarili mong kapakanan. Baka pag sa'yo nangyari to, mas hindi mo kayanin. Ikinuwento rin ng nanay ng mga biktima ang mga nangyari ng sumiklab ang apoy sa kanilang bahay noong Martes. Ilang metro lang ito mula sa kanyang tindahan ng mami. Nailabas pa raw ng kanyang pang-6 na anak ang kambal na kapatid. Siya raw, sinubukan niyang pasukin ang bahay para iligtas ang kanyang 3 anak na natutulog. Pero hinila raw siya ng kanyang mga kapitbahay. Kumuha rin daw ang ilan niyang kapitbahay na mga fire extinguisher sa barangay para sana maapula ang apoy. Kaso, yung fire extinguisher wala pong laman. Nakakalungkot kasi 4 yun walang laman.
Itinanggi ito ng barangay at sinabing isa lang sa mga fire extinguisher ang walang laman. Lahat na ginawa ng barangay na tumulong doon. Lahat ay ginawa. Alam nila yan. Alam ng mga tao yan. Siyempre kami naman, hindi naman kami yung maalam tungkol doon sa sunog eh. Kine-question din ng nanay ang naging pagresponde ng mga otoridad. Dapat bago po maipunta ng funeral, di ba dapat hospital muna para ma-revive po sila. Kasi hindi naman po sila sunog. Na-suffocate lang po talaga sila. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Bureau of Fire Protection tungkol dito. Patuloy rin ang investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmulan ng apoy. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ihanda na po ang budget sa susunod na buwan dahil inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang taas presyo sa mahigit 60 produkto. Kasama po riyan ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati na kandila at baterya. Ayon kay DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, sinabi ng mga manufacturer sa kanila na nagmahal na rin ang presyo ng raw materials. Epektibo po ang taas presyo ng ilang basic goods sa Pebrero. Maglalabas daw ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide para dyan. Ipinahahanap na ng Department of Social Welfare and Development ang babae sa viral video na itinaboy ng gwardya ng isang mall. Ang pulisya naman tinitingnan kung lumabag sa anti-child abuse law ang nasibak ng gwardya. Balitang hatid ni Chino Gaston. Nakaupo sa hagdan ng isang mall ang babaeng yan na nakasuot ng uniformeng pang-estudyante. Bit-bit niya ang mga sampagita habang katabi ang kahon na may nakasulat na namamasko po. Kinakausap siya ng gwardya na itinuro ang isang lalaki na nagbebenta rin ng sampagita sa di kalayuan. Pero ang pananaboy umabot sa paghablot at pagsira ng gwardya sa mga bulaklak. Umakma rin siyang tila sisipay ng babae na inihampas ang natirang sampagita na hawak niya. Ang bidyong ito kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Wala na mga sampagita vendor nang pumunta kami roon pero di bababa sa 4 na gwardya ang nagbabantay sa labas ng mall. Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency may sariling investigasyon. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Posible rin na nilabag ng gwardya ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Kabilang dyan ang anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. At kung sakaling hindi na menor de edad ang babae, gaya ng spekulasyon sa ilang online post. Regardless of the age, ang tinitingnan natin yung decorum, yung behavior ng security guards towards the person. Dapat respectful and courteous ang ating mga security guards. Pinapahanap naman ng Department of Social Welfare and Development ang babae at lalaking vendor para bigyan ng psychosocial support. Posible rin daw ang iba pang tulong para hindi na sila magbenta ng sampagita. Gusto rin kausapin ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng training sa mga tauhan nito tungkol sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng SM Mega Mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video. Kinokondina rin daw nila ang ginawa ng security guard. Pinaiimbestigahan na raw nila ang insidente sa ahensya ng gwardya. Sinibak na rin siya at hindi na papayagang magtrabaho sa anumang branch ng mall chain. Ayon naman sa agency na kinabibilangan ng gwardya, ikinalulungkot nila ang insidente. Humingi sila ng paumanhin para sa ikinilos ng gwardya at tiniyak na gumugulong na ang proseso. Patuloy rin daw nilang papaalalahanan ang kanilang team na maging mapagmalasakit at profesional sa lahat ng pagkakataon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Complete at ready nang magpakilig ng Philo Carats ang South Korean boy band na 17. Pasado alas 11 kagabi nang dumating ang second batch ng members sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Todo smile at wave sina Joshua, Vernon, Woozy, Hoshi at Dino sa fans na matyagang naghintay para makita sila. Nauna nang dumating kahapon ng iba pang members ng grupo. This weekend na ang Philippine leg ng kanilang Right Here World Tour na gagawin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan.
Damang-dama na talaga ang excitement dito sa Cebu City Sports Center kung saan gaganapin ang Sinulog Grand Parade ngayong linggo. At sa likod ko makikita nyo ang grand stage kung saan magpapasiklaban ang mga kalahok. Kaninang umaga, nag-e-ensayo na ang iba't ibang contingents. Dala na nila ang kanilang props para ma-practice na rin ang kanilang blocking pagpasok at palabas ng stage. Maliban sa contingents mula Cebu City at Cebu Province, meron ding mga kinatawan mula Luzon, Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas. A total of 43 contingents ang lalahok ngayong taon. Dapat abangan ang performances nila sa iba't ibang categories, sinulog bass at free interpretation category, pati na rin ang mga float, higante at puppeteers. Noong 2023 at 2024, sa South Road Properties ang naging venue ng Sinulog Grand Parade. Ngayong taon, ibabalik na ito sa original route mula sa downtown area hanggang uptown area ng Cebu. At inaasahang milyon-milyon ang mag-aabang sa Sinulog Grand Parade. Ayon sa Sinulog Foundation Incorporated, nasa 12,000 ang seating capacity dito sa Cebu City Sports Complex. Ang tickets ay mabibili sa halagang 1,000 pesos at 1,500 pesos sa official website ng Sinulog Foundation Incorporated. Kanina, Rafi, mga kapuso, may mga hinimatay na 7 dancers at propsmen mula Bais, Negros Oriental. Kwento ng kanilang medical team, ang iba ay dahil sa mataas na blood pressure. Kagabi lang kasi sila dumating galing Bais at sumalang na agad sa technical rehearsals. Ang iba naman hindi pa nakapag-agahan. Sa ngayon, pinahinga na muna sila. Mga kapuso, espesyal ang magiging Sinulog Festival ngayong taon dahil 45th year na ng Sinulog na sinimulan noong 1980. Kasabay rin ito ng selebrasyon ng Jubilee Year ng Simbahang Katoliko. Dagsa sa Mactan, Cebu International Airport ang mga turista at balikbayang makikisinulog ngayong weekend. Mainit silang sinalubong ng taga-Department of Tourism sa Terminal 2. Ramdam ang festive mood dahil sa nakakaindak na musika. May pa-complimentary Cebu necklace pa. Panatara daw ng ilan sa kanila ang pagbisita sa Cebu bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mula sa Senyor Santo Niño. Ayon sa pamunuan ng MCIA, mahigit 1,000 balikbayan at turista na ang dumating sa Cebu. Mas pinaiigting ang seguridad sa paliparan matapos madiskubre ang isang iniwang bagahe nitong Miyerkules. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga personal na gamit gaya ng damit. Wala pang nagpakilalang nagmamay-ari ng bagahe. Sa Zamboanga City, hulikam ang rambol ng grupo ng mga estudyante sa isang barangay. Pinaeimbestigahan na ito ng Department of Education. Balitang hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Tanghali nitong Martes, palitan ng sipa at suntok ang nasaksihan sa Barangay Baliwasan sa Zamboanga City. Ang sangkot, mga kabataang nakauniforme pa. Nangyari ang insidente pagkatapos ng first shift ng mga estudyante. Hanggang sa isang lalaki ang tumumba at nawala ng malay. Isinakay siya sa motorsiklo. Nagtakbuhan naman ang ibang estudyante. Yung isang involved na bata, nakausap namin yung parents. No? Natanong namin, yung problema hindi pala kasali siya sa original na nag-away. Pumunta lang siya doon para tulungan yung kasama niya. Iniimbestiga na ito ng DepEd Division Office. Nais din nilang sumasailalim sa counseling ang mga sangkot. We are waiting for the final incident report. Alleged yung school ng City High natin, one of these secondary schools. But we are still finalizing kung sino yung other school na nag-involve. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Inaresto ng Bureau of Customs ang isang dayuhang pasahero sa NAIA Terminal 3 sa Pasay matapos mahulihan ng mahigit 24 million pesos na halaga ng umano'y cocaine. Galing Ethiopia ang lalaki. Nadiskubre ang umano'y droga matapos siyang dumaan sa comprehensive inspection. Na-turn over na siya sa Philippine Drug Enforcement Agency at ang nasabat na hinihinalang cocaine na may timbang na mahigit 4,000 grams. Walang pahayag ang lalaki. Sa NAIA Terminal 3 pa rin, hinarang ng taga Bureau of Immigration ang isang Pinay na palipad sana sa Cyprus
para maging isa umanong surrogate mom. Batay sa panayam ng mga BI officials sa babae, nakilala umano niya ang pupuntahang dayuhan sa isang dating app. Ang alok na bayad sa kanya, 300,000 piso. Hindi naman malinaw kung paano tatakbo ang proseso ng pagbubuntis. In-refer na sa Interagency Council Against Trafficking ang biktima. Patingin-tingin sa paligid ang asong yan sa Malita, Davao Occidental. Tila nag-aalangan na tawirin ang rumaragasang tubig sa ilog. Ilang sandali pa, nagkalakas loob na ito at lumusong. Tinangay ng agos ang aso at lumubog. Sumulpot naman ito sa mabatong bahagi ng ilog. Nangyari ulit yan hanggang makaabot sa kabilang pampang ang aso. Ang buwis buhay na galawan ng aso para sundan pala ang mag-asawang may alaga sa kanya na nauna nang tumawid. Binaha ang ilog doon, kasunod ng mga pag-ulan. Patay ang isang senior citizen sa Taytay, Rizal matapos paluin ng bakal sa ulo ng kanyang umanong kapitbahay. Itinanggihan ng suspect sa giit na nadidiin lang siya dahil daw sa dati nilang alitan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Magtatapon lang daw sana ng basura ang 75 anyos na lalaking ito sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal nitong Miyerkules ng madaling araw. Maya-maya, ganito na siya dinatnan ng pulisya. Nakabulagta sa kalsada at wala ng buhay. Sa imbestigasyon ng pulisya, pinalo ng bakal sa ulo ang biktima ng 50 anyos na kapitbahay niyang tagahakot ng basura sa lugar na dati na niyang nakaaway. Kita pa sa kuha ng CCTV na paalis ang suspect sa lugar matapos umano ang krimen. Itong suspect natin, garbage collector, nakita niya na noong December 30, yung victim nagtapon ng patay na hayop doon sa bunto ng basura na kukolektahin ng suspect. Nagkaroon sila ng confrontation and then humantong sa paghahamunan. Hinahamon ni suspect yung victim. That time, hindi pinatulan. Makalipas ang ilang araw, nagtapon din siya ng basura sa tapat mismo ng bahay ng victim, gumante. Na noong January 15, nung nakita niya yung victim, pinalo niya ng tubo sa ulo. Itinanggi naman ito ng suspect. Hindi ko magagawa kahit kailan yun. Giit niya, idinidiin lang daw siya sa krimen dahil siya ang huling nakaalita ng biktima. Yung huling-huli po, doon ako nagwala doon sa may labas ng gate nila. Binato ko yung pusang nabubulok na sobrang baho. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. At nang makalabas ng kulungan makalipas ang humigit kumulang 7 taon. Meron naman siyang kaso kinaharap, yung RA 7610. Ito yung pagmumulis siya sa kanyang pamangkin. So sa ngayon, meron siyang hinaharap na panibagong kaso, ito yung murder. Sa pagpaslang niya dun sa victim natin. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula po sa Luzon, ng GMA Regional TV. Nagrambulan ang ilang lalaki kabilang ang mga ilang taga-Philippine Navy sa labas po ng isang bar sa Palawan. Chris, ano ang update sa balitang yan? Oni, inibestigahan at nakipagtulungan na ang Philippine Navy sa mga lokal opisyal para maresolba ang issue. Narito ang report. Kita ang rambulan ng ilang lalaking yan sa labas ng isang bar sa Puerto Princesa, Palawan. 3 sa kanila, miyembro ng Philippine Navy na nakaalita ng isang grupo. Rumesponde naman ang Anti-Crime Task Force ng LGU. Pero habang umaawat sila, nadamay na rin sila sa gulo. Ang isa sa kanila, sinakal at sinuntok umano ng isa sa mga sundalo. Desidido raw magsampa ng reklamo ang nasaktang miyembro ng task force. Ayon sa Naval Forces West Philippine Navy, inibestigahan na nila ang insidente kung saan nasangkot ang 3 tauhan nila. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga lokal opisyal at ahensya para mabilis at maayos na maresolba ang issue. Napahagulgol na lang ang lalaking yan sa Balungaw, Pangasinan matapos isyuhan ng search warrant ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ang lalaki na itinuturing nilang high-value target. Nakuha mula sa kanya ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at ilang pang drug paraphernalia. May mga nakumpiska ring baril, magazine at bala. Dati na rin daw naaresto ang suspect dahil sa kasong may kaugnayan din sa illegal drugs. Nakatakda siyang sampahan ng kaukulang reklamo, wala siyang pahayag.
Sa Rojas, Isabela naman, arestado rin ang 2 lalaki matapos mahulihan ng halos 30 milyong pisong halaga ng marijuana bricks at pinatuyong marijuana. Ayon sa pulisya, pinara ng mga pulis ang sasakyan ng mga sospek sa isang checkpoint itong Martes. Pero humarurot ang sasakyan at na-corner sa katabing bayan ng Malig. Nang inspeksyonin ang sasakyan, nakuha ang mahigit sa 200 marijuana bricks at 19 na malalaking rolyo ng dried marijuana. Sabi ng mga pulis, mula sa Mandaluyong ang 2 naaresto. Nasa kustodiya na sila ng pulisya at naharap sa patong-patong na reklamo. Wala silang pahayag. Sa norte naman, patay ang isang rider matapos na sumemplang ang sinasakyan niyang motorsiklo. Batay sa investigasyon ng pulisya, matulin ang pagpapatakbo ng motor ng 34 anyos na biktima. Wala siyang suot na helmet, bali rin ang kanyang mga paa at kamay. Walang pahayag ang kanyang mga kaanak. Pit Senyor, mga mare at pare, ilang Kapuso stars ang makikiisa at makikisaya sa Sinulog 2025. Kabilang dyan sina Widows War stars Bea Alonzo, Jean Garcia, Royce Cabrera at Timmy Cruz na bumiyahe na kanina pa Cebu. Bago ang kanilang finale mamaya, makikisaya muna sila sa Kapuso Fiesta shows sa Mandaue City at Cebu City ngayong hapon. Bukas naman ang hapon, Sabado, may mall show rin sa Cebu City ang mga batang Giles stars na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland at Antonio Vinzon. Sa Linggo naman ng hapon, sina Lolong Bayani ng Bayan stars Ruru Madrid at Shaira Diaz at Binibining Marikit stars Thea Tolentino at Tony Labrusca ang makikisaya sa Sinulog Grand Parade sa Cebu City. Ihahatid yan ng GMA Regional TV and Synergy na meron ding live coverage ng Sinulog Day sa Linggo. Mapapanood yan sa official social media pages at website ng GMA Regional TV at GMA Integrated News simula 1 p.m. Nakasling ang braso ni Pope Francis sa pagharap sa mga pulong sa Vatican matapos matumba sa kanyang tinitirhan. Ayon sa Vatican, wala namang nabaling buto ang Santo Papa. Ito na ang ikalawang injury ng Santo Papa sa nakaraang 6 na linggo. Noong Disyembre, nagkapasarin si Pope Francis matapos madulas sa kanyang kwarto at tumamang baba sa bedside table. Ito ang GMA Regional TV News. Mga kapuso, sa mga oras na to, patuloy pa rin ang technical rehearsals ng iba't ibang mga dancing contingent dito sa grand stage ng Cebu City Sports Center. Mga kapuso, kumustahin na rin natin ang sitwasyon sa Basilica Minore del Santo Niño sa ulat on the spot ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Basilica Minore del Santo Niño. Ito ay kahit dinala na sa St. Joseph National Shrine sa Mandaue City ang imahe ng Señor Santo Niño at Birhen sa Guadalupe sa isinagawang traslasyon kaninang umaga. Bago nito, isinagawa muna ang penitential walk with Mary kaninang alas 4 ng madaling araw. Iprinosisyon ang imahe ng patrona ng Cebu City, ang Birhen sa Guadalupe. Maaga pa lang nasidatingan na ang mga sasama sa prosesyon na sinimulan mula sa Fuente Osmeña papunta dito sa Basilica Minore del Santo Niño. May mga deboto na galing pa sa ibang lugar sa probinsya ng Cebu. Karamihan sa kanila may bitbit na imahe ng Señor Santo Niño at sa mga sinindihang kandila. Ang taunang penitential walk with Mary ay ginagawa sa huling araw ng 9th Novena na parte pa rin ng 460th Fiesta Senior Celebration. Ayon sa Cebu City Police, tinatayang nasa libo-libong mga deboto ang nakiisa sa aktibidad. Mag-alas 5 ng umaga dumating ang imahin ng Birhen ng Guadalupe. Agad ininaos ang unang novena mass para sa huling araw ng nobenaryo. At para masiguro ang seguridad sa ruta ng prosesyon, maging sa labas at sa loob ng basilika, libo-libong police force, multipliers at tauhan ng iba pang law enforcement units ang ipinakalat. Sa kaninang alas 10 ng umaga, binuksan ng Cebu City LGU ang Devotee City sa loob ng Plaza Independencia na gawa ng 30 container vans. Ito'y para sa mga deboto na walang matutuluyan dito sa Cebu City. Sa Spitsinyo sa imo diha.
Mayor Alan Domingo. Para sa mga bibili pa lang ng bigas, mas mura nang mabibili yan sa ilang Kadiwa store simula po ngayong araw. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, simula ngayong araw ay ibinaba na sa 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos kada kilo na bigas sa ilalim ng Rice for All program ng pamahalaan. Makakabili na nito sa ilang piling pamilihan sa Metro Manila. Ito yung well-milled 25% broken na bigas na maaaring imported o local rice. Ito rin yung bigas na unang binenta sa mga pamilihan sa halagang 45 pesos kada kilo pero unti-unting naibaba ang presyo sa presyo ngayon na 38 pesos kada kilo. Sa ngayon, 20 pamilihan pa lang ang nakakapagbenta nito at ng iba pang alternatibo gaya ng sulit rice na binebenta ng 36 pesos kada kilo at 29 pesos na bigas na binebenta naman sa mga piling sektor. Nakiusap ang Department of Agriculture sa mga LGUs kung maaaring tulungan sila na makapagbenta rin ito sa mas marami pang pamilihan. Sa Lunes naman ipapatupad na sa Metro Manila ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Ire-review yan para maiayon sa taripa at sa presyo sa global market. Connie, nandito tayo ngayon sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City kung saan kapapalit lang nung kanilang presyo from 40 pesos ay nasa 38 pesos na nga ang kada kilo dito ng bigas na 25% broken. Siguro doon sa mga naku-curious, Connie, kung ano bang itsura niyang tinatawag na Rice for All na 25% broken rice. Eto yan, Connie, sa malapitan. Kung makikita nyo, may mga butil na durog dahil nga 25% broken ito. Pero ito ay sinaing na rin ng mga kawani ng Department of Agriculture at sinasabi naman nila na magandang kalidad din ito ng bigas. Dito rin sa pwestong ito, dito sa Murphy, sa Cubao, ay meron ding pinibenta na 36 pesos na bigas na sulit rice kung tawagin at yan naman ay 100% broken. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. One proud Filipina si sparkle artist at national figure skater Sky Chua sa kanyang newest skating journey. Siya lang naman ang sole representative ng University of the Philippines at Pilipinas para sa 2025 FISU Winter World University Games. All smiles niyang ni-raise ang Philippine flag sa opening ceremony sa Turin, Italy. Kwento ni Sky sa GMA News Online, excited siyang mag-compete sa kabila ng nararamdamang pressure. Todo support naman ang kanyang fans at loved ones sa kanyang big journey. Puno naman ng pasasalamat si SB19 member Philip sa kanyang recent Japan trip. Isa kasi siya sa invited performers para sa Dance University Never Killed o Dunk Showcase sa Yokohama last Sunday and Monday. Chika niya, isa ito sa biggest stages kung saan niya ibinida ang world-class act ng mga Pinoy. Kaugnay po sa kinikwestyong pagtuturo sa mga batang estudyante ng Comprehensive Sexuality Education o CSE, kausapin po natin ang may akda ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado, si Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Senator. Magandang umaga rin po or magandang tanghali, Ms. Connie. Salamat po sa imbitasyon. Gaano ho ba ka-urgent na kailangang maipasa ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill at handa na ho ba ang ating bansa dito? Handang-handa po. Actually, hinihintay na po natin ito. Ms. Connie, napaka-urgent dahil 2019 pa lamang, so higit kalahating dekada na ay sinabi na po ng National Economic and Development Authority na national and social emergency ang teenage pregnancy dito sa atin. Dahil naitala mula noon at lalo na mula nung pandemic, na hindi bumababa kundi tumataas ang incidence ng teenage pregnancy mula 10, can you imagine, Ms. Connie, mula hanggang 19 years old. Mula pa lang ng pandemic, tumaas ng 10% ang incidence ng teenage pregnancy sa buong age range na yon na 10 to 19. At kung tumaas dun sa ages 15 to 19 by mga 9.7%, dun sa 10 to 14 years old, tumaas by 35%. So, ibig sabihin po, dumadami, hindi kumukonti yung ating mga anak, yung ating mga estudyante na
mas malamang na hindi nakapagtatapos sa pag-aaral, hindi nakapaghahanda ng maayos na trabaho at hanap buhay, at masyadong napaaga yung pagpapatatag ng pamilya nila o pagtataguyod ng pamilya, samantalang sila mismo ay mga bata pa. Pero Senator, naalarma ho kasi at tumututol ang isang family rights group sa pag-implement nitong Comprehensive Sexuality Education Program. Dahil ang sabi po nila, may provision daw na hindi angkop, hindi age appropriate at posible pang ang banta sa moral, societal at spiritual values. Ano po ba ang sinasabi na ninyo tungkol dito sa mga sinasabing nakapaloob daw dyan? Precisely, at nandun mismo sa text ng Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy na yung comprehensive sexuality education doon na isa sa mga preventive measures para sa teenage pregnancy ay mananatiling age appropriate at developmentally appropriate. Tulad na lamang ng naipasa na sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law noong 2013 na rule ng Korte Suprema na constitutional, at yung mismong standards, age and developmentally appropriate, na inoobserba na ng DepEd sa kanilang mga CSC curricula. So, sabi ng grupo sila ay naalarma, pero naging alarmist sila. Dahil masyadong advanced mag-isip at kalaunan kasinungalingan ang kanilang naging batayan ng pag-atake sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Fake news po ang ipinamudmud nila laban dito. Pero ang sinasabi ho kasi parang international na parang ina-adapt na natin. Lahat ho ba ng nakalagay doon i-adapt natin o may mga sinasabi ho sa international standards na babaguhin natin according po sa ating kultura at sa ating faith? Exactly po, Ms. Connie. Sa ating mga kultura dito sa Pilipinas, kasama ng iba't ibang mga pananampalataya at sa kasalukuyang konteksto ng ating bansa, ang anumang pagtingin sa mga international sources ay sa huli, papasailalim pa rin dyan sa mga konteksto at mga kultura natin at higit sa lahat sa ating konstitusyon. Yung umiiral ngayon na CSE curricula sa DepEd, ibig sabihin ay kung meron pa tayong nakikitang gaps dyan o pagkakamaliman, pwedeng punuin, pwedeng iwasto hanggang sa period of amendments dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Okay, pero gaano katotoo ho ba na sinasabi kasi nga nila, 'di ba, na sa isa sa mga provision daw doon, sa kanilang kultura, sa ibang kultura, tanggap ho yung pagiging sexually active na ng mga bata. May mga nakalagay di umano doon na sa CSE na kapag sa edad pa lamang na 9 na taong gulang ay active na ang isang bata, di na po pwedeng suwayin na magulang. Ano ho ba ang katotohanan dyan? Nako, Ms. Connie, ang katotohanan dyan ay isa sa mga fake news nila yan laban sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kung saan nila nahugot na hindi na nating mga magulang masasabihan, magagabayan ang ating mga anak. Walang-wala sa text at sa diwa ng Senate Bill 1979. Wala pong magtatangkang pigilin tayo na pangunahan ang ating mga anak. Kahit sa Comprehensive Sexuality Education Provision, dyan sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kasama tayong mga magulang sa CSE para mas lalo tayong ma-enable na pag-usapan itong importanteng bagay sa ating mga anak. Kasama sa CSE, hindi lang ang ating mga anak at mga estudyante, hindi lang tayong mga magulang, pati po yung mga guro para talagang tamang ma-handle nila in an age and developmentally appropriate way itong material na ito sa DepEd curricula. So paglilinaw lamang dun sa original po na pinag-adapta natin o pinagkuhanan po nitong international na patakaran po na ito sa CSE, wala hong ganong provision even or meron dun sa kanila at iibahin lang sa atin? Iibahin po sa atin dahil sa atin. Pero meron ho yung original. Merong iisang study akong napag-alaman, hindi po namin naging reference dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy dahil ang solong reference namin ay yung CSE na nandun na sa constitutional at ipinasa at inoro-roll out na DepEd na CSE sa Responsible Parenthood Law. Dahil nag-alarmist ang grupo, nagmudmod ng mga fake news laban sa aming bill, ay inalam namin ano ba itong mga sinasite nilang UNESCO at WHO. There's only one
study na nakita namin, kinomission ng WHO, pero for study in Europe. So hindi yun reference dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At basically common sense lamang na anuman ang mga international references, sa huli, the buck stops at the Philippine Constitution. All right. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming information na yan at sa inyo pong oras, Senator. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si Senator Risa Ontiveros. Kahit na zero subsidy ang PhilHealth ngayong 2025, muli po nilang tiniyak na sapat ang kanilang pondo sa bago at pinalawak na benefit packages. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, merong investments at reserbang pondo ang PhilHealth bukod sa kontribusyon ng mga miyembro. Ibinida rin ng state insurer na sasagutin nila ang mga ilang gastusin ng mga pasyenteng hindi kailangang ma-confine agad sa ospital o yung outpatient emergency care. Gaya po ng mga biglang nakararanas ng pagsusuka, pagkahilo o pagtaas ng presyon. Dati kasi hindi makakapag-claim sa PhilHealth ang pasyente kung hindi siya naka-confine sa ospital. Una nang inanunsyo ng PhilHealth na epektibo ngayong 2025 ang pinalawak na Z-benefits o coverage para sa iba't ibang seryosong sakit gaya ng sakit sa puso, pati na pagpapadialysis at kidney transplant. Wala rin daw dagdag singil sa kontribusyon ngayong taon. Tulad noong 2024, 5% pa rin ang premium rate ngayong 2025. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang fingerprint analysis ng lalaking nagpapatay umano sa isang negosyanteng taga Quezon City kamakailan. Isinumitian ng Quezon City Police District para tingnan kung tutugma sa fingerprint ni Lope Jimenez ang itinuturong sangkot sa pagpaslang kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nakipag-ugnayan na rin ng QCPD sa Philippine Statistics Authority, Land Transportation Office at Department of Foreign Affairs para alamin kung nakarehistro sa kanila ang pangalan ng suspect. Matatanda ang pinaratangan siya ni Rochelle Barameda, kapatid ni Ruby Rose, na gumagamit ng ibang pangalan. Depensa naman ng kampo ng umunoy mastermind, may ipipresenta silang patunay na hindi siya si Lope Jimenez. Wala rin daw siyang kinalaman sa Barameda slay case. Lumutang naman ang isang lalaki na dati raw gwardiya at umalalay noon kay Jimenez. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi niyang si Jimenez at ang lalaking nasa kustodiya ngayon ng QCPD ay iisa. 100% na yung client niya ay si Lope Jimenez yun. Yung tangkad niya, yung katawan niya, at saka yung mukha niya. Wala pang pahayag ang pulisya tungkol sa sinabi ng naturang lalaki. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po sa mga kumakain, problemado ang ilang magsasaka sa Dilasag, Aurora dahil pinepeste ng mga daga ang kanilang palayan. Ayon sa ilang magsasaka, nalulugi na sila at naantala rin ang pagtubo ng palay dahil kinakain ng mga daga ang mga pula. Nagtayo na ng mga kubo ang mga magsasaka malapit sa sakahan para raw maitaboy ang mga dagang namemeste tuwing gabi. Payo ng isang Municipal Agricultural Officer, mainam din gumamit ng mga mouse trap at pamatay ng daga. Paliwanag din niya, akma ang malamig na panahon sa pagpaparami ng mga daga kaya mas aktibong maghanap ng pagkain ang mga ito. Balita sa Davao City, 3 nakapila sa ATM ang nabundol ng isang pickup. Sugatan sila at nadatnan pang nakahandusay. 2 nakaparadang motorsiklo rin ang nabangga ng pickup. Bago ito, umakyat sa sidewalk at sumadsad sa isang laundry shop ang pickup. Sa lakas ng impact, nagtamo rin ng mga sugat ang 3 sakay ng pickup. Ayon sa pulisya, base sa kwento ng driver na nasa kustodiya nila, nawalan daw ng preno ang sasakyan. Wala pang pahayag ang kampo ng mga biktima. Tinalakay sa Senate Blue Ribbon hearing ang iba't ibang issue kaugnay sa e-cigarette. Nanawagan si Senator Pia Cayetano na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa vape industries. Bunsod yan ang nakita umano ng senadora na kakulangan sa kapasidad ng Department of Trade and Industry para i-monitor ang health components ng mga vape chemical. Sa nasabing hearing, napag-alamang ang nare-regulate lamang ng DTI ay ang vape device, battery at charger.
Ikinababahala rin ang pagdami ng mga gumagamit ng vape, lalo na ng mga kabataan at mga sinasabing non-smoker o hindi naninigarilyo. Ikinadismaya ni Cayetano ang hindi pagdalo sa hearing na ni DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. 115 days bago ang eleksyon 2025, hingi tayo ng update sa pag-imprenta ng mga balota. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sinimulan ng ibiyahe ngayong araw ang bahagi ng 6 million printed ballots na hindi nagagamitin sa eleksyon. Ito ay dahil kailangang mag-imprenta ng bagong balota na kasama na ang 5 karagdagang pangalan ng aspirant matapos magbaba ng temporary restraining order ang Korte Suprema para sa mga aspirant na idineklarang nuisance o kaya ikinansela ang Certificate of Candidacy. Paliwanag ng COMELEC, kailangan ilipat ang mga balota sa Santa Rosa warehouse nila sa Laguna para ma-clear yung espasyo sa National Printing Office bilang paghahanda naman sa pag-iimprenta ng bagong balota sa susunod na linggo. Sa ngayon ay 3 paleta pa lang ang natatransport at nailoload dito sa truck sa NPO. Ito po ay katumbas ng 3 tonelada. Hindi raw kakayanin ng isang araw yung pagbiyahe ng 6 na milyong balota. Tapos, ihahanda ito ng COMELEC para naman sa paper melting para ma-recycle ang papel at mapakinabangan pa. Hindi na po ito magagamit bilang balota, kundi magiging recycled paper na. Hindi pa rin masagot ng COMELEC kung maibebenta ba nila ito o paano nila ito gagamitin later on. Rafi, inihahanda lang ang sitwasyon ngayon dito ay pati yung paper trimmings o yung pinagtabasa ng balota ay ibabiyahe rin papunta doon sa Laguna. At sa ngayon, Rafi, nga ay ongoing naman yung testing ng printer ng National Printing Office dahil tutulong na yung 4 na printer ng NPO para mahabol ng COMELEC yung deadline nila sa pag-iimprenta ng balota. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa NPO. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.